ano po ba ang palatandaan ng tamang rehiyon at kung may pagkakaiba po ba ang gamit niyong Biblia sa Biblia ng Katoliko? Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas na kanyang pinagkakalob sa atin sa araw na ito. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpapalabas sa pangangaral ng ating kapatid na Eli. Sa ating panahon ngayon, napakarami na pong mga nagsilabasan, mga nangangaral, pero ang buong katotohanan po ay hindi nila alam talaga kung ano yung dapat ipangaral sa banal na kasulatan. Dahil hindi naman po lahat ng nakasulat ay dapat natin sundin. Pero silang ipinapatupad, hindi naman dapat sundin, pinapatupad nila. Dahil sa hindi pagkaunawa. Sa ating panahon po ngayon, ang ating pong dapat susundin ay yung batas ng bagong tipan. Ayun po yung kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, patuloy namin pinag-anyaya sa inyo. Meron po kaming ginaganap na mass indoctrination tuwing Monday po hanggang Friday, 7 p.m. hanggang 9 p.m. po ng gabi. Ayan po, dyan po itinuturo ang lahat ng aral na dapat sundin na magiging isang tunay na Kristiyano. Kasi nandyan po nakasulat lahat ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kababayan, napakahalaga po nun dahil kagaya nga ng sinasabi sa Biblia na hindi na tayo aaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So ang kailangan natin ay ang kautusan ng Panginoong Jesucristo. Yun nga lang, sa karamihan o sa lahat halos ng religion na umiiral ngayon, hindi po nila alam kung ano-ano yung mga kautusan na yun. At tiyak po yun mga kababayan. Pakinggan nyo lang, ikumpara nyo sa mga kinagisnan nyo ngayong religion kung nasaan man kayo ngayon nabilong. Pakinggan nyo lang, ikumpara nyo. Malaki po ang kaibahan. Dahil iba po yung tunay na aral ng Ebanghelyo. Madali lang po sabihin na sumampalataya ka. Pero ang tanong, ikaw ba, alam mo ba kung ano yung sinasampalatayanan mo? Dahil sabi nga ng Biblia ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At sa pakikinig, sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. So, dapat ang sundin mo at ang sampalatayanan mo, yung salita na nanggagaling sa Panginoon Kristo. Pero marami na nangangaral na ang itinuturo, hindi naman galing sa Panginoong Hesus galing lang sa kanilang sarili. At ito na po, pakinggan na po natin ang ating kapatid na Eli. Good evening po. Ang tanong ko po is, ano po ba ang palatandaan ng tamang rehiyon at kung may pagkakaiba po ba ang gamit niyong Biblia sa Biblia ng Katoliko? Salamat sa iyo, kapatid na Cynthia, sa pagdalo. Ang Biblia, nagkaroon ng, masasabi siguro nating interes ang nagsasali ng Biblia sa ating panahon. Ang punto ko ganito, ang Biblia ay isa, yung tunay na Biblia, yung mga aklat na isinulat ng mga propeta, mga apostol. Yan sa pasimula ay masasabi nating puro na salita ng Diyos, Pero merong mga taong masasama. At wag namang ikagalit ng kahit na sino, Merong hindi sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kasi nang isulat ang Biblia, iniutos din ng Diyos na wag itong babaguhin. Wag itong dadagdagan, wag itong babawasan. Nakasulat yan sa 22 ng Apokalipsis, 18 hanggang 20. Pakinggan mo. Aking sinasaksihan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Kailan sabi ng Panginoon, bawal alisin ang alinman, bawal naman dagdagan ng anuman. Dapat yung salita ng Diyos eksaktong manatiling ganon. Salamat naman sa Panginoon, yung kanyang layo na ang salita niya makarating. Actually kasi,
ang salita ng Diyos, ang intention, kaya ipinasulat yan para makarating sa lahat ng mga taong ipapanganak pa, na ipanganak na, nabubuhay, mabubuhay, hanggang sa katapusan. Yun ang intensyon ng pagkakasulat ng Biblia. Sa Isaias, ang sabi doon sa Kapitulo 30, ganito, Ikulo 8. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ayun, ang layunin ng Diyos, kaya nung una, sa panahon ng mga propeta, ipinasulat niya sa mga tapyas ng bato. Wala kasing writing instruments noon na matibay para maingatan yung salita ng Diyos, maliban sa mga bato. Kung matatandaan mo kapatid, yung 10 utos nung araw, isinulat yon sa 2 tapyas na bato kung napanood mo yung 10 Commandments. Ang bato kasi ang pinakamatibay noon na nag-i-exist para ma-record ang salita ng Diyos. At ito'y napatunayan sa kasaysayan na nang mahukay ang tinatawag nating Sennacherib prism at saka yung ano pa yung isa, yung Moabite stone. Pagaman yung Moabite stone, hindi yan Biblia, at saka yung Sennacherib prism, hindi naman yan Biblia, pero yan nagpapatotoo na totoo ang nakasulat sa Biblia. Kaya yung Moabite stone, yan ay ginawa mayroon ng date. Nasa kapatid na Daniel, yung concluding portion ng information tungkol sa Moabite stone. Yan. Ito po, this ancient monument recording the heroic struggles of King Mesha with Omri and Ahab was erected about BC 900. BC 900, ibig sabihin 900 taon bago pa dumating sa pagkakatawan tao ang Panginoong Hesus, ang Moabite stone ay ginawa na, ibig sabihin magta-3,000 o 3,000 taon na yan, ano? Pero nakapreserve dyan yung informasyon na nakasulat sa Biblia sa Ikalawang Hari 3:4 hanggang 27. Isang bato na nagpapatunay na yung nakasulat sa Biblia ay totoo. Noong mga panahon na yon, wala pang mga relihiyon na kagaya sa ating panahon na may kakayahan na magsali ng kanilang sariling Biblia. Kaya yung mga nakasulat sa mga ancient na mga writing instruments, kagaya ng mga bato at kagaya ng tinatawag na papyrus, no? Yung naunang imbentong papel na naimbento bago pa dumating ang Panginoong Hesus sa pagkakatawan tao, yun ang mga naging pinagsulatan ng mga salita ng Diyos. Nung mga panahon na yun, wala pang printing press, wala pang mga iglesyang kagaya ngayon, wala pa saksi ni Jehovah, etc. Wala pa ang Katoliko nung panahon na yun. Kaya lang, nung magkaroon na ng mga relihiyon, nagsalin sila ng kanya-kanyang Biblia. Ang Katoliko merong sariling salin, dinisign nila ang kanilang salin according to what they believe. Kaya mayroong mga na-revise sa Biblia ng Katoliko, wala sa orihinal. Bakit ko sinasabing wala sa orihinal? Kasi yung mga kopya ng Biblia na kung tawagin ay manuscript, hindi buong-buong sumasang-ayon sa salin ng Katoliko. Gayon din yung manuscripts ng mga Bibliang sinauna
na isinulat mga panahon pang malapit sa mga apostol, mga less than 2,000 years ago, napalitan ng magsalin ng saksi ni Jehova. Ang inilagay nilang pangalan ng Diyos, Jehova. Wala namang Jehova dun sa mga orihinal na mga isinulat ng mga apostol at ng mga propeta, ng mga ebanghelista. Nakakatiyak tayo, kaya sa kanilang pagsasalin, inilagay nila ang pangalang Jehova bilang pangalan ng Diyos para yung paniniwala nila ang maituro nila sa mga tao. Yun ang tinatawag siguro na alteration, no? Pagbabago ng mga taong hindi natatakot sa Diyos na para i-design yung salin ng Biblia sa kanilang paniniwala. Hindi sila natakot baguhin yung mga salitang nakasulat doon sa mga masasabi nating matatandang manuskrito. Ang isa sa matatandang manuskrito ng Biblia, ang kahulugan kapatid na Cynthia ng manuskrito, yan yung mga Biblia na isinulat ng kamay kasi wala pa noong printing press. Ang kaya tawag manuskrito. Galing doon sa salitang mano na kamay, no? Isinulat ng kamay. Isa dyan sa pinakamatandang yan na Biblia, noong wala pang Katoliko, wala pang mga iba-ibang iglesia, ang isa dyan yung tinatawag nating Oxyrhynchus Papyrus na isinulat noong 3rd century. Ang pangalawa yung Codex Sinaiticus na isinulat noong 300 AD on the 4th century. Malapit na malapit pa yan sa mga apostol kasi ang panahon ng mga apostol yung 1st century. Yung Codex Sinaiticus sa 4th century sa umpisa ng 300 AD. Actually, sinulat yan 330 AD. Inumpisa ang isulat yung Codex Sinaiticus. Ang ibig kong ipunto, kapatid, diyan sa Codex Sinaiticus, naingatan yan yung mga Biblia na yan. Meron pang mga Biblia na naingatan bago pa nagkatawang tao si Kristo na discovery sa ating panahon, tinatawag na Dead Sea Scrolls. Natuklasan noong 1947, nakatago yung mga kopya ng mga aklat sa Biblia sa mga tapayan, yung bang, diba tawag doon sa English, mga earthen jars, mga tapayan, na-discover doon sa malapit sa Dead Sea. Nakalagay doon sa loob ng mga tapayan na yon, yung earthen jars, ang mga kopya ng mga sulat nila, Propeta Isaias at iba't ibang bahagi ng Biblia, na i-preserve yan for more than 2,000 or 3,000 years. Sinulat yan kasi 200 years, 2,000 years, kasi sinulat yan 200 years before the birth of Christ. Nakita sa ating panahon. Para nga, ang layo ng Diyos dyan ay makarating ang kanyang salita sa lahat ng salin ng lahi. Basahin natin ang 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod, at ang bayang lalalangin ay pupuri sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, isinulat yan para sa lahing susunod. Kasama tayo ron. Kasi mamamatay yung mga tinuruan ng Diyos para may maiwang dokumento, ipinasulat sa bato, sa papyrus, at saka sa iba't ibang mapapagsulatan. Actually, nung panahon ni Moises, nung panahon ng mga Israelita, isinusulat yan pati sa entrance ng isang bahay, mga salita ng Diyos, isinusulat pati sa entrance ng isang syudad, isinusulat yan sa lahat ng pwedeng mabasa ng tao para manatili yan. At masalamat sa Panginoon sa kanyang kapangyarihan,
bagaman ang Biblia ay tinangka na sirain ng mga kalaban ng Biblia, merong mga manuskrito, merong mga dokumento, merong mga bato, merong iba't ibang mga nagpapatunay ngayon na yung nakasulat sa Biblia totoo. Ang tanong mo, kapatid na Cynthia, bakit iba't iba ang Biblia na gamit ng iba't ibang relihiyon? Kasi nagkanya-kanya ang maraming tao. Nagtayo ng kanyang sariling relihiyon, tapos gumawa ng kanyang sariling Biblia para iligaw yung tao at pasunurin sa gusto niyang pagpasunuran. Yan ang nangyari sa nagdaan. Pero kung meron tayong duda sa isang salin ng Biblia, gaya halimbawa, sa salin sa Tagalog, may tama na parte, may maling parte. Sa salin sa Ingles, may tamang parte, may maling parte. Sa salin sa Latin, may tamang parte, may maling parte. Sa salin sa English, ganun. Sa salin sa lahat halos. Babalik ka doon sa pinagkuhanan ng mga salin para mas malapit ka doon sa original. Kasi meron nga tayong mga manuscript na naingatan na nasa ating panahon. Isa diyan nakita kong personal doon sa London, sa British Library. Yung tinatawag na Codex Sinaiticus na isinulat na malapit sa panahon ng mga apostol, less than mga 300 years o 200 years from the time of the apostles na isulat na yung Codex Sinaiticus. Ayun yung kanyang mga original na photocopy nung Biblia na yon, nagkakalugas-lugas na pero buo pa rin siya. Ganon din naman yung Dead Sea Scrolls, yung pinagsulatang papyrus parang nagiging abo na sa tanda na pero nakuha pa rin nila yun ngang mga nabura ng akla, nabura ng mga letra dyan sa pamamagitan ng modern technology, nabasa pa rin nila eh. Kung titignan mo by your own naked eye, wala nang nakasulat, parang burado na eh. Pero nung ilagay nila sa ilalim ng microscope, nabasa pa nila yung mga letra ng tinta na nabura na. Kaya, salamat sa Diyos, merong ganyan. Meron tayong babalikan, matutuklasan natin kung alin yung mistranslated doon sa talagang faithfully translated. Kagaya sa nangyari sa Saksi ni Jehovah, sa Katoliko, sa iba-ibang mga, meron sa mga Orthodox, meron sa mga iba-ibang mga relihiyon sa ating panahon, nagkanya-kanya, kaya pati ang Iglesia ni Manalo, naghahanap ng mga translation na lalapat sa kanila, yun ang gagamitin nila. Pero kami hindi ganon, kapatid. Pagka meron kaming duda o merong punto ng diskusyon sa isang talata ng Biblia, babalik kami doon sa mga tinatawag nating mga manuscripts. Available yan sa ating panahon, makikita mo pa. At sa panahon ng ating computer system ngayon, nagkaroon kami ng mahigit sa 100 salin ng Biblia. Nakikita ko na pinagkukumpara ko yung, alin ba yung na-translate according to the Greek and to the Hebrew original languages na ginamit sa Biblia, pati doon sa Aramaic languages, nakikita mo, pwede mong suriin, ito bang pagka-translate sa Bisaya, tama ba doon sa original? Makikita mo. At salamat sa Diyos kasi natupad yung kanyang salita na yung kanyang salita, iingatan niya. Ang pruwebang naingatan, nakarating sa atin ang mga dokumento na 2,000 taon na nakakalipas, nakarating pa sa atin, buo pa. Sipin mo yung 2,000 taon na building, nawasak na eh. Pero nga 1,000 taon lang na building, nawasak na rin eh. Merong mga edipisyong itinayo ang tao na nawasak na. Ang Biblia
kumbaga papilang na yung ancient na tinatawag na papyrus o papyrus at saka mga bato, pero na-preserve siya. Yun ang assurance ng Diyos dun sa awit. Sa 12, versikulo 6, ganito nakasulat. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Liwa-liwanag, ano kapatid? Doon sa English, ang sabi roon, Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Kaya physically and spiritually, totoo yung sinasabi ng salmista na iningatan ng Diyos ang kanyang salita. Imagine, ano? Sinabi ito ni David bago ipanganak si Kristo, na iingatan ng Diyos ang kanyang salita. Ipinanganak ang Panginoong Hesus 2,000 taon na nakakaraan, ano? Yung sinabi ni David, na iingatan ng Diyos ang kanyang salita, totoo, nakarating pa hanggang sa ating panahon, 2,000 years after the birth of the Lord Jesus Christ. Meron pa tayong dokumento na panghahawakan na mayroon talagang salita ang Diyos na na-reveal sa sangkatauhan na isinulat sa mga tapyas ng bato, sinulat sa mga balat ng hayop, pati yung balat ng hayop nung pinagsusulatan eh. Kagaya halimbawa nung isa sa pinakamatandang sulat na nakita, around 100 taon lang sa panahon ng mga apostol, 2,000 taon na yon, yung isang parte ng Ebanghelyo ni Juan, nakasulat yon sa, basahin nga natin ito kapatid na Daniel, a fragment of the Gospel of John. Ito po, P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery. Isang bahagi yan ng Ebanghelyo ni Juan, napakatanda. Ang approximate date niya nung isulat, 120. Ang ibig sabihin 120, kung si San Juan ay namatay noong 100, 20 anyos pa lang kamamatay ni Juan nang isulat yan. Napakalapit niyan doon sa panahon ng mga apostol. Maaari pa nga ang nagsulat niyan, mga unang Kristiyano nagsulat niyan. Yan ay nasa papyrus. Pero kapiraso na lang yung kanilang nai-preserve. Pero patotoo yan, na totoo, authentic ang sulat ni Juan. Yung nakarating sa atin na sulat ni Juan, yun din ang nakasulat dyan eh. Nasulat yan halos 2,000 years ago. Ang nakasulat dyan, ilagay mo nga yung nakasulat dyan sa kapiraso na yan, ano? Yung kapiraso lang na yan, nagpapatotoo na yung nakasulat ngayon sa aklat ni Juan, totoo. Ito siguro, hindi ito pinag-uusapan ng iba, no? Pero sa akin, gusto ko na ito'y maibahagi sa lahat na napakaraming ebidensya na nag-e-exist, umiiral, nasa ating panahon, nasa mga library ng mundo, na ang Biblia ay isang aklat na naisulat bago pa tayo pinanganak. Pero ang kanyang katuparan at ang kanyang mga sinasabi nagaganap sa ating panahon. Ito yung bahagi ng libro ni Juan na nakasulat doon sa kapirasong nakitang papyrus na yon. Yun ay nung nasa kapitulo 18 ng Juan. Ang nakalagay doon sa sa wikang Grego, Epinon autos Pilatos labeti autonomes como hindi ko alam kung paano ang tamang bigkas, ano, pero ilagay natin para marinig ng ating mga taga-subaybay kung ano yung parte ng aklat ni Juan na nakasulat dun sa kapirasong papyrus na nadiskubre. Siya rin nandoon sa mga
mga salin na kumpleto. Nagpapatunay na talagang totoo yung yun ay Kapitulo 18 at versikulo 34 at 36 ng Juan, na kung babasahin natin sa Tagalog, ay ganitong nakasulat doon, 18:31 ng Juan. Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Ang mga Hudyo'y nagagsabi sa kanya, sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sino mang tao. Ayan, ang sinasabi pala dyan, sa kapiraso lang na natuklasan, yung pagpapapatay nila kay Kristo, kay Pilato. Imagine a document 2,000 years ago, bahagi ng Biblia, nakasulat sa mga kumpletong salin, sa manuscript na kumpletong salin, kagaya ng Codex Sinaiticus, merong isang maliit lang na kapirasong natuklasan, mas matanda sa Codex Sinaiticus ng 200 taon. Mas matanda yan, yung kapiraso na yan. Pero nung i-translate yan, kapareho nung nasa Codex Sinaiticus. Na buo pa hanggang ngayon. Ang punto ko, kapatid, maliit lang yung natuklasan na yun, pero sinasabi ron si Pilato ang pinahahatol nila kay Kristo. Natuklasan naman ngayon na si Pilato talagang nag-exist, hindi kagaya ng paniwala ng iba na imbento lang daw yung kwento ni Kristo. Noong 1961, isang arkeolohistang Italiano, natuklasan niya ang isang clay tablet. Mabuti na basahin mo, kapatid na Daniel. Ito po ang nakalagay dito. In 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. Yang na yan, yung limestone, parang parang isang clay na natuklasan nila noong 1961, nagsasabi na si Poncio Pilato ay prefect of Judea, parang mayor ng Judea o governor ng Judea. Noong araw kasi, yung mga merong kapangyarihang mga tao, pinaparangalan yan kagaya ni Tiberius Caesar. Si Tiberius Caesar, siya nang si Kristo ay ipatayin. Diba? Nung ipanganak siya si Augusto, at nung mamatay siya, ang Caesar ay nung ipanganak siya si Augusto Caesar, nung mamatay si Kristo, nung patayin sa krus, ang Caesar nun, o ang gobernador ng buong Roman Empire, ang tawag diyan Caesar si Tiberius Caesar. No? Si Poncio Pilato ang nakakasakop kay Tiberius Caesar. Nagsulat si Pilato ng mga papuri kay Tiberius Caesar, parang nagpapalakas siya. Something like that. Kumbaga, ikaw ang Secretary of National Defense, nagsusulat ka tungkol kay Presidente Fidel Ramos, pinupuri mo siya. Ganun ang ginawa ni Pilato. Pinupuri niya si Tiberius Caesar, nilagay niya sa sinulat niya yung kanyang pagpuri sa limestone. Nakuha yung kapraso. Ang nakalagay, pangalan ni Poncio Pilato, prefect of Judea. Itong kapirasong bato na ito, nagpapatunay doon sa kapirasong papyrus na parte ng aklat ni Juan. Na yung dalawang kapiraso na yon, pagdudugtungin mo, magkakaroon ka ng isang kaliwanagang hindi matututulan na talagang mayroong Poncio Pilatong nagpapatay kay Kristo.
At pagkatapos noon, sasaksihan pa yon ng istorya ng Roman Empire. Merong istorya ng Roman Empire na nagsasabi nga na si Pilato nga ang nagpapatay kay Kristo. Yung Annals of Roman History, nandun sa 1544. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po ang Roman History Annals 1544. The Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals, 116. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, ang nagsulat ng istorya, si Tacitus, Roman historian. Sinulat niya na yung palang si Nero na isang emperador Romano, sinunog ang Roma. Pagkatapos na sunugin ng Roma, kasi parang luko-luko itong si Nero eh. Napanood ko yung yung gumawa sila ng pelikula diyan eh. Yang Nero na yan na isang parang sira ang ulo, siguro na-drugs yan. Yang si Nero na yan, pinasunog niya ang buong Roma. Pagkatapos, isinisi niya yung pagkasunog sa mga Kristiyano para lalong kamuhian ng Kristiyano. Na ang Kristiyano ay galing sa salitang Christus na kanilang leader na namatay sa kamay ng isa sa ating mga prokurador, si Pontius Pilatus. So tatlong dokumento ngayon na nagpapatunay na yung gospel, fragment of the Gospel of John, tapos yung fragment of the praises of Pontius Pilate kay Tiberius Caesar, at itong Roman History Annals nagpapatunay that the account concerning Jesus Christ our Lord and Pontius Pilate, who was instrumental in executing our Lord Jesus Christ in the cross, is an authentic part of history 2,000 years ago. Para patunayan sa atin na ang nakasulat sa Biblia totoo. Kaya lang, ang nakakalungkot, ang mga nagsasali ng Biblia, para iayon sa kanilang paniniwala, meron silang mga pinapalitan. Pero hindi problema yon, kapatid na Cynthia. Yung problema mo, sabi mo, ano ba ang ginagamit namin Biblia? Ginagamit ba namin ang Bibliang Katoliko? Oo. Lahat ng Biblia ginagamit namin eh. Pero pagka meron kaming duda, babalik kami doon sa mga matatandang manuscripts na ang mga nagsalin hindi miyembro ng Katoliko, hindi miyembro ng Protestante, hindi miyembro. Kasi ang King James Version, 1611, ang nagsalin na niyan Protestante eh. Matandang Biblia ang King James, pero ang nagsalin Protestante. Magkaaway na sila nun ng Katoliko. Kaya gumawa sila ng mga alteration sa King James Version para pabulaanan ng Katoliko. Kaya nagkakaroon ng pagkakagulo sa relihiyon. Ang Katoliko ayaw ng Biblia ng Protestante, ayaw rin naman ng Protestante ng Biblia ng Katoliko. Ako hindi, gusto ko lahat yun. Kasi dahil doon natutuklasan ko yung mga kanya-kanyang mga interes, natuklasan ko. All those years na nag-aaral ako ng Biblia. Ngayon, ang aking last resort, pagka meron akong duda sa isang talata na isinalin, pupunta ako doon sa mga manuscripts. Yung mga nasa mundo pa ngayon yan, hindi nasisira. Yung Dead Sea Scrolls, tapos yung mga codex, may Codex Bubiensis, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, mga manuscript siya na matatandang sali ng Bibliang isinulat sa kamay.
Kaya wala tayong dapat alalahanin, kapatid. May tiwala ako sa Diyos na iingatan niya ang kanyang salita at pinatunayan niya. Imagine saving a document that existed 2,200 years ago, gaya ng Dead Sea Scrolls. Katuparan ng salita ng Diyos yun. Naingatan ng Diyos yan. No? Umamit siya ng mga taong magsusulat. Yung mga tao na yun, nagkaisip na yung isinulat nila, hindi nila babasahin. Sipin mo yung pangyayari na yun. Nagsulat sila hindi para basahin, para ilagay sa earthen jars at itago. Nakarating sa atin. Salamat sa nagsulat ng Dead Sea Scrolls. Kung makikilala ko lang yun, hahalikan ko pa yun . Dahil mapapatunayan ko sa pamamagitan niya na kinasangkapan siya ng Diyos para yung sisirain ng mga ibang walang takot sa Diyos maipreserve. No? Kaya kapatid na Cynthia, wala tayong problema kung alin ang Biblia. Meron tayo ngayon sa mundo na mga tinatawag natin mga manuscripts. Doon tayo babalik para tayo makita natin yung totoo. Ngayon, bakit nagkaiba-iba ang ang palatandaan ng tamang relihiyon? Ba't ang iba-iba po ang Biblia? Sabi mo, palatandaan ng tamang relihiyon, kapatid, yung aral. At yung aral, ibahin man nila yon, meron tayong papakitang ebidensya nung aral na hindi pa nila naiiba. Yun nga yung mga Dead Sea Scrolls, yung Codex Sinaiticus, yun ang saksi natin ngayon na ang Katoliko nang iiba, namemeke, ang Protestante namemeki rin. Hindi ko lang maipapaliwanag lahat kung ano mga pinagpipiki nila . Kagaya nung nakasulat sa Juan 7:53 hanggang 8:11. Pamimeki yun. Biro mo, daing talata nun, no? Yung nasa Marcos, 16:9 hanggang 20. Pamimeki rin yun ng mga pangahas. Wala lang kung panahon para isa-isahin sa'yo dahil uubusin ko na lahat ng oras. Marami pa tayong kakausaping iba, kapatid na Cynthia. Pero huwag kang mag-alala, sa tulong ng Panginoon at sa guide na maaaring ibigay sa'yo ng Church of God International. Kami lang yata ang nag-iisang iglesyang ganito kung mag-aral ng Biblia . Tinitingnan namin lahat ng surrounding circumstances para makatiyak kami sa isang bagay na sinasabi ng Biblia. Hindi ako nag-aral ng Grego, ng Ebreo, pero sa panahon ngayon, meron tayong dictionary ng Greek and Hebrew. Meron tayong mga pagbabatayan na ang talagang kahulugan ng salita na yun ay ganito at ganito. Nasa computer na lahat yan, nasa internet pa nga yung iba . Actually, wala pang internet noon . Meron na akong iba-ibang salin ng Biblia, yung daladala kong Biblia, yung nakita pa ni Sis Lucion. Ang bigat nun, mahigit yata 10 kilo yun. Andun yung mga iba-ibang salin ng Biblia, daladala ko, binili ko yun 10,000 pesos . Mga 1963. Kano ba ngayon yung 10,000 pesos noong 1963? Kasi ang 1 kilong dalagang bukid noon, 20 centimos . Nandyan yun sa ating, nandyan yun sa ating, ganyan kakapal yun, no? Ganyan, no? Ganong kakapal. Tapos, ganyang kalapad, oh. Wala pang computer, nag-uumpisa na akong magtitingin ng iba-ibang salin ng Biblia, pati yung dictionary ng Grego, Ebreo, para maintindihan ko. Ganun din naman ako natuto ng English . Hindi ko alam na ang English, may nakita akong salita sa English. Pumbiran mo akong salita nito, sama naman ito. Sabi ko gano'n. At ako ganito ito salitang ito. Pag ginawa ko, tinignan ko sa dictionary. Ang spelling ng salita, ilagay mo nga sa screen. Ang spelling ng salita,
Uy, lagay mo sa script. E, U, A, E. Oh. Eh kung di mo alam ang spelling, matatawa ka agad. Lalo na kung Tagalog ka. Diba? O, ikaw ang bumasa, kapatid na tawag dito? Kapatid na Cynthia. Eh nung unang mabasa ko yung salita na yan, naging curious ako. Ba't ka ako sinusulat itong ganito? Yung pala English. At ang English pala, ang ibig sabihin yan, magsuka o sumuka. Puke. Lagay mo sa dictionary. Kaya kahit hindi mo alam yung salita, kasi ako noon mga grade 3, grade 4 eh. Ayun pala ako ibig sabihin. Naku, sa Tagalog, masama ang ibig sabihin nun. Di sinasabi basta yun, ano? Ilagay mo yung salita na yan sa dictionary. Ayan, puke. Transitive and intransitive verb, past and present participle puked, present participle puking, and the third person present singular pukes, vomit to vomit or vomit something up, magsuka, sumuka, pagsuka. Yun. Yung palang kahulugan ng puke. Eh, nagkaroon ako ng ideya na hindi ko mo nakabasa ka ng isang salita, masama na. Titingnan mo kung saan language yun. Titingnan mo dictionary. Doon ako natutong mag-aral ng English. Dictionary lagi ang aking tinitignan. Ganon din sa Hebreo at saka sa Grego, kapatid. Di ako marunong ng Grego, di ako marunong ng Hebreo, di ako nag-aral niyan. Pero pagka hindi ko naintindihan, pupunta ako sa Grego at saka sa Hebreo, titignan ko ngayon yung ano ba talaga kahulugan ng Grego na ganun salita. Ecclesia, no? Tapos yung salitang itemi, etc. Tindihan ko, kapatid. Napapatunayan ko, may mga nagsali ng Biblia, walang takot sa Diyos. Wala silang takot sa Diyos. Iniiba nila yung nasa Biblia na original na mga manuscripts para isunod sa kanilang gusto. Pero wala kang problema, kapatid na Cynthia. Sa awa ng Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, meron pa sa mundo at naipreserve na. At kahit masira na yan, nakunan na ng photocopy. Kasi pagka inilagay mo sa hangin, lilipa rin na ng hangin yung manuscript ni Isaias Nagkakadurog-durog na nga Pero nakunan na ng retrato, na-preserve na, nailagay na sa computer, nasa hard disk na, hanggang dumating na tayo sa wakas, matutupad yung salita ng nakasulat. Iingatan mo ang iyong salita hanggang wakas. Makakarating hanggang wakas ang salita ng Diyos. At lalagpas pa sa wakas. Sabi kasi ni Kristo, ang langit at ang lupa lilipas, ang salita ko ay hindi lilipas. Sa technology na nasa mundo ngayon, nakapreserve na ang salita ng Diyos, hindi lang sa computer, sa World Wide Web, nandyan na rin yan. Nasa mga hard disk na yan, nasa mga tape na yan, no? At yung mga tape na yan, magunaw man ang mundo hindi na mawawala yan Alam mo? Kasi ang salita ng Diyos, espiritu yan It will remain forever in the memory of those people who believe. Kasi ang kasulatan naman, hindi naman ang Biblia pwede lang isulat sa papel, pwede rin isulat yan sa tao, sa ating puso, sa ating memory. Basahin natin ang 8 ng Hebreo. Versikulo 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito
at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Maliwanag, isusulat ko sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ang aking mga utos, ang kanyang mga salita. Kaya wala ka nang dapat alalahanin, kapatid na Cynthia. Ako ngayon, I feel content, no? Contented, na hindi naman po pwedeng i-destroy ang Biblia. Marami kasing galit sa Biblia eh. Yung isang papa sa Roma, ipinasunog lahat ng Biblia eh. Buti hindi nasunog lahat. Yung itinranslate ni Tyndale at saka ni Wycliffe, mga unang translation sa English, nagalit yung papa sa Roma. Kasi ayaw ng papa sa Roma i-translate sa common language. Gusto nila manatiling sa Latin. Ang gusto kasi ng Katoliko nun yung Latin eh. No? Nung mag-translate si Tyndale at saka si Wycliffe, nagalit ang Roman Catholic Church. They condemned the translation that they made and they were executed. Ipinapatay yung nag-translate ng Katoliko pagkatapos sinunog pa. Basahin natin ang Haley's Bible Handbook o Handbook. Sa page 1083, yung underline portion, kapatid na Daniel. Ito po ang sabi, the Roman Catholic Church condemned Wycliffe's work. He was excommunicated and many of the copies of his Bible were burned. On October 6, 1536, Tyndale was burned at the stake for translating the Bible into the language of the people. Ayan, on October 6, 1536, Tyndale was burned at stake. Sinunog si Tyndale ng Iglesia Katolika. Kapag ta-translate niya ng Biblia sa lingwaheng maiintindihan ng tao. Nung kasing mga unang panahon sa kapangyarihan ng Katoliko, ayaw nilang maintindihan ng tao yan, kaya pinananatili nila sa Latin eh. Gusto nila Latin. Nung i-translate sa sa English ng mga nagta-translate na Amerikano, English. Kasi ganito yan, kapatid eh. Sa mundo, meron laging international language. No? Nung panahon ng mga apostol, ang international language, Grego. Tinasalita yan pati ng mga Hudyo. Maroon sila ng Grego. Hudyo sila, pero maroon silang Grego kasi ang popular na lingwahe noon, yung Grego. No? Nung maghari ang Roma, naging popular na language ang Latin. No? Tapos, nung maghari ang mga Amerikano, lumakas ang kapangyarihan nila, unti-unti ang English naging international language. Language ng Kingdom, ng United Kingdom, tapos language pa ng Amerika. Unti-unti lumalaganap hanggang ngayon sa ating panahon ang common language, ang parang masasabi nating international language, ang English. Kaya nung ang Katoliko ay maisalin ng Biblia sa English, pinapatay ng mga Katoliko, ng Papa sa Roma, yung nagsalin, pinasunog pa yung mga isinalin nila. Sa awa ng Diyos, may nakasurvive. Wala tayong kamalay-malay, kahit pala napatay, nasunog lahat yun, meron palang Dead Sea Scrolls, meron palang matutuklasang mga codex na yan, napagtutuklasan nitong ating panahon, nagpapatunay sa ating na-i-preserve ang salita ng Diyos. Walang problema, kapatid na Cynthia, meron kang gustong maintindihan sa salita ng Diyos, meron akong mahigit sa 100 translations ng Biblia na pwede nating pagkunan ng impormasyon. Ngayon, alin ang palatandaan ng tunay na relihiyon? Yun mismong aral ng Biblia, yung aral. Yun ang palatandaan. 7:17 ng Juan. Pakinggan mo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Yan. Kung ang sino mang tao, ikasama ka ron, kapatid na Cynthia. Walang itinatangi ang Diyos. Lahat tayo mahal niya. Kung ang sino man tao, gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala mo yung turo. Kung ang nagtuturo, nagsasalita mula sa kanyang sarili,
O kung ang sinasalita niya, salita ng Diyos. Paano mo alam na salita ng Diyos? Binabasa niya. Paano mo alam na hindi salita ng Diyos? Daldal lang siya ng daldal, wala naman sa Biblia dinadaldal niya. No? Kagaya nung salita ni Kibuloy. Siya raw dating Diyos. Siya raw dating hari. No? Kailan ka naging hari? Kilala ko yung lahi mo. Ano? Pakinggan nyo muna, pakinggan nyo. Look, that is when the devil comes to you and say, look at your outlook now. Who you are now. You are being humiliated, persecuted, humbled. When once upon a time you were a king. You can become a king again by following me. You can become a God again by following your own will. Why do you have to stay here? But I said to Satan, Lucifer, the devil, I will not succumb to the temptation. Nakausap niya yung mga miyembro niya na panatiko. Sabi ba naman tingnan mo sabi raw sa kanya ng demonyo, hinahama ka ngayon. Inuusig ka ngayon. No? Inaalipusta ka ngayon. Dati ka ikang Diyos. Dati ka ikang hari. Pag sumunod ka sa akin, magiging hari ka uli. Sabi raw kanya ni Satanas. Aba, siya raw pala dating hari. Meron pang isang footage na siya raw dating hari. Yung sinend mo sa akin. Teka muna. Hindi ba ikaw Kibuloy? Ang lahi ng Kibuloy, Kapampangan, nandoon sa Lubao. Ang katunayan, yung mga kamag-anak niya, mga member ng Church of God, yung tiyuhin niya, tiyahin niya, pinsan niya, nandoon sa Lubao, mga members namin. Sila ang nagkwento sa akin kung saan nagumpisa si Kibuloy. Sila mahirap lang dati. At saksi naman siya ron. 5 taon daw kumakain siya, puro saging lang Meron siyang footage ng ganun 5 taon daw siya kumakain ng saging. Ibig sabihin, walang-wala siya ang pera. Nandun siya sa Tamayong, sabi niya. Di alam ko ang pinanggalingan niya kasi sabi nung kanyang mga kamag-anak, nung kumukas dahil sa kahirapan nila sa Pampanga, nung magbigay ng mga lupa si Presidente Magsaysay ba, no? Magsaysay. Sinamantala nung tatay niya, humingi ng 1 hektaryang lupa doon sa Mindanao. Doon ngayon pinanganak si Kibuloy. Doon sila ngayon nagtatanim doon sa 1 hektaryang lupa. Paano nangyari si si Kibuloy dating hari at dating Diyos? Galing siya sa lahi ng Kibuloy sa Pampanga. Kabisado ko yung kanyang lahi dahil member natin ang kanyang mga kamag-anak. Tiyahin niya, kapatid ng tatay niya, nanay niya, kapatid ng tiyuhin niya, kapatid niya, ang tatay niya, member ng Iglesia ng Diyos. Kaya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Siya raw kinausap ni Satanas. At ang sabi raw ni Satanas tingnan mo ngayon. Ikaw ngayon hinahamak, inaalipusta. Ikaw sinisira ang puri. Kung luluhod ka sa akin, kasi mahaba kung papanood mo lahat magiging Diyos ka uli at magiging hari ka uli. Naniwala siya kay Satanas na siya dating Diyos at dating hari. Saan kaya nagkaroon ng hari walang kaharian? Kasi wala nga silang kaharian sa Pampanga. Yan ang patunay ko sa iyo, kapatid na Cynthia. May nangangaral ang sinasabi wala sa Biblia. Sabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man tao, kasama ka ron, kasama ako ron, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, alin yung sa Diyos? Yung nasa Biblia. O kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Pagka wala sa Biblia, pansarili lang ng ministro yun. O kagaya nung kanyang isa pang salita, na siya na raw ang may-ari ng buong mundo. Siya raw ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya raw ang
Lahat daw ng power, lahat daw ng prestige, nasa kanya na. Binigay na raw sa kanya lahat ni Satanas. Asan yun sa Biblia? Na binigay na sa iyo lahat. At kung binigay na sa iyo lahat, bakit yung mga miyembro mo nagpapalimos? Nanghihingi ng mga donation, nagtitinda ng tsokolate, nagtitinda ng puto, lahat ng maititinda ay pinapatinda niya sa mga miyembro, ginagawa niyang mga ahente. O di ba totoo na ang mga miyembro mo nagtitinda ng... Kasi kaya ko alam, may miyembro kami ngayon galing sa kanya na pag hindi ko ikaw mapaubos, kapatid, inaabunuhan ko yung halaga ng puto, sabi nung kapatid natin. Mga galing sa Mindanao yung iba. Eh naniniwala naman ako totoo dahil talagang nahuhuli eh. Sa mga iba-ibang bansa, nasa internet eh. Nagtitinda ng chocolate, kung ano mga pinapatinda niya. Eh lahat pala ng kayamanan sa'yo na. Ba't pa pinagtitinda mo pa miyembro mo? Lupit mo naman nun pagka ganun. No? Kung talagang ikaw ang may-ari na ng mundo, ba't kailangan pa kayong magtinda? Kung ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng tao, eh di pwede kang pumatay ng ng tao. Ikaw may-ari. Kasi yung may-ari ng kaluluwa na Diyos, pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Eh ikaw ba, nakakabuhay ka ba? Kasi meron ka na bang nabuhay, kapatid? Ay, ayoko palang kapatid. Meron ka na bang nabuhay? Yan. Pagka ganyan ng mga ngaral, ang sasabihin, dadaldal lang ng dadaldal, wala namang binabasa sa talata. At kung basahin mo nga sa talata, kontra pa ang sinasabi dun sa nasa talata ng Biblia. Kasi si Kristo walang kapalit, pinalitan niya. Siya na raw ngayon ang anak ng Diyos, appointed son. Ang Kristo bilang anak ng Diyos, walang kapalit yon. Basahin natin ang Hebreo 5:4 hanggang 5. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Si Kristo kahit hindi nagmapuri sa kanyang sarili, kundi yung sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kaya siya ngayon ang saserdote. May kapalit ba siya? Basahin natin ang 7:24 ng Hebreo. Datapwat siya sapagkat namamalag